Hindi madali ang magkaroon ng isang long distance relationship. Ang dami mong kailangan i-adjust para lang kayo tumibay at mag-long last. Mahirap, sa cellphone mo lang siya makikita at makausap. Pag may problema o magkasakit, hindi mo siya maalagaan personal. Hindi mo mapaparamdam sa kanya ng husto kung gaano mo siya kamahal. Kaya sa mga LDR na nagtatanong kung paano ba mapatagal ang ganong klaseng relasyon, ang masasabi ko lang, magtatagal lang kayo kapag pareho nyong gusto. Pareho kayong lumalaban na maipapanalo ang relasyon ninyo hanggang dulo. Kawawa naman kung ang isa lang yung lumalaban, tapos yung isa walang pakialam. Paniguradong merong iiyak at masasaktan. Kaya dapat, bago ka pumasok sa ganong klaseng relasyon, kailangan mong paghandaan. Emosyon mo, kailangan mong tatagan. Bawal ang mga mahihinang nilalang. Kasi para yung gera, wala kang kasiguraduhan kung maipapanalo mo ba yung laban. Hindi man buhay ang mawawala, pero puso mo naman ang madudurog at manghihina. Kung mahina ka at di mo kayang walang jowa na susuyo sa'yo pag may problema ka, huwag ka nang pumasok sa ganong klaseng relasyon. Masasaktan at mahihirapan ka lang. Hiwalayan din ang patutunguhan. Pero sa mga nandyan na at nakapasok na at litong-lito kayo kung paano pagtibayin ang relasyon ninyong dalawa, subukan nyo lang ang mga sasabihin ko. Baka makatulong po ito kahit papano. Pero kailangan kayong dalawa ang gumagawa nito para magtagumpay kayo. Una, pinaka-importante, komunikasyon. Mas kailangan pa to sa needed. Isipin nyo na lang na pagkain yan. Di mabubuhay ng matagal relasyon nyo pag wala yan. Komunikasyon ang nagbibigay ng spark, naghahatid ng kilig at saya. Titingnan nyo siya as responsibilidad na kailangan nyo talaga bigyan ng oras ang isa't isa. Kung busy kayo sa trabaho, maglaan pa rin kayo. Isang oras sa isang araw is enough. Ang importante, magka-chat kayo, magkausap. Huwag naman masyadong maliit lang na oras ang binibigay. Nakakabitin, mag-overthink yan. At huwag din naman yung masyadong mahaba, nakakasakal din naman. Kasi pareho kayo may mga priorities. Kung gusto mong makausap yung partner mo, dapat nasa tamang oras. Tanungin mo muna kung free time ba. Hindi yung basta-basta ka na lang susunggap o tatawag. Maiirita yan. Imbis na magiging masaya sana kayo, mag-aaway na lang. Kasi ikaw lang ang may gusto makausap siya, tapos siya busy, may pinagkakaabalahan, mapipilitan na lang. Kaya kailangan, kalkulado lang. Isang oras, okay na yan. Ang importante, masaya kayo sa inyong mga pinag-uusapan. Pangalawa, promise. Ayan na naman. Promise na naman. Tapos ipapako lang. Sa ayaw at sa gusto ninyo, kailangan na kailangan nyo to. Kasi, ang promise, yan ang panghahawakan. Yan ang kakapitan. Yan ang aasahan ninyo. Inspirasyon din yan para sa panahon na mapapagod kayo, may magagamit at makikita kayong dahilan para lumaban hanggang dulo. Kasi maiisip mo na sige lang, kunting tiis na lang, magkikita at magsasama rin kami. Kasi napakahirap na malayo na nga kayo tapos hindi nyo pa binibigyan ng assurance at pag-asa ang bawat isa sa inyo. Hanggang sabi ka lang na mahal mo siya, na mahal nyo ang isa't isa. Wala kayong relationship goals. Kung ganon, may posibilidad na mabilis kayong madala sa tukso. Kung may ibang tao na nag-i-effort, pasayahin yung partner mo, ano posibleng iisipin niya? Dito na lang kaya ako ni ano, nakakasiguro pa ako. Yung jowa o yung asawa ko, hindi ko man lang alam kung kailan ako babalikan. Wala akong alam kung ako lang ba yung mahal niya o baka may iba na siyang gusto. Wala siyang assurance na binibigay sa akin. Wala man lang sinabi. Baka wala na talagang magandang patutunguhan to. Posible ba niyang maiisip yon? Siyempre posible. Kaya dapat, promise is also a key. Pangatlo ay siyempre naman, tutuparin nyo yung mga promise nyo. Tumupad ka sa pangakong kailan ka uuwi. Tumupad ka sa pangakong siya lang yung mamahalin mo. Tumupad ka sa pangakong huwag kang magpapadala sa tukso. Tumupad ka sa pangakong papakasalan mo pag uwi mo. Pagsikapan mo lahat yan na matutupad mo. Kasi kung hindi, mawawala ang tiwala niya sa'yo. Magkakalabuan kayo. Nangako kang umuwi pagkatapos ng kontrata mo, tapos di mo tinuloy kasi nag-i-extend ka pa, nag-add ka pa ng another contract. Anong mangyayari? Mawawala ng gana yung partner mo kasi nag-aantay siya ng 3 taon. Tapos ngayon, mag-aantay na naman siya ng panibagong 3 taon. Ay very wrong. Kung gagawin mo yon, simulan mo ng babaan ang iyong expectation na may babalikan ka pang relasyon kasi blessings na lang kung makakatiis yun.
Kaya kung wala ka pa sa ganyang sitwasyon, umpisahan mo nang mag-ipon. Kasi wala namang ibang dahilan kung bakit hindi ka pa nakauwi. Kasi wala ka pang naipundar o naipon. Kaya mag-ipon na, yung sahod, huwag lahat ipapadala sa pamilya. Magtira ka. Kung magpapadala ka, huwag ipapagamit sa mga bagay na di naman gaano kahalaga. Kailangan may mga mapupunta rin sa mga bagay na magpapasok ng pera sa pamilya. Bahay, di naman kailangan na sobrang laki. Kotse, di naman kailangan na sobrang ganda. Mas i-priority mo yung makaipon ka, makauwi ka agad, kay naay nag-agad. At huwag na huwag kayong magpapatukso. Umiwas kayo sa mga taong nagtatangkang agawin kayo. Kasi kahit konting pagkakamali mo lang at nakita niyang nalaman niyang sumuway ka sa inyong usapan, asahan mong hindi ka na niya lubos na pagkakatiwalaan at siguradong madalas-dalas na ang inyong away at tampuhan. May mga pagdududa na, mag-overthink na, magiging straight na, pagbabawalan ka na, hihigpitan ka na. At di mo naman masisisi kasi mag-iingat na siya. Baka uulitin mo pa. Kaya para di kayo dumating sa ganon, iwas kayo dapat sa mga tentasyon para tuloy-tuloy ang saya at pagtitiwala sa relasyon. At lastly, syempre, tiwala at dasal sa puong may kapal. Yun ang dapat magiging sentro nyo sa pagmamahal. Dahil kung wala yun, mabilis kayong mapagod, matukso at mapanghinaan ng loob. Siya ang pinagmula ng lahat, lalo na sa biyaya at lakas. Kaya dapat, sa kanya tayo kukuha ng lakas, humingi ng guidance at magpapasalamat.